we pray, Lord, for all the sick, no? Lord, all the sick, we pray for them. Uh, uh, Greetings, no? Para sa ipagdasal natin yung mga umattend dito, si Brother Egay, buti malakas na good news, si Brother Alvin, si Sister Emma, si Brother Aldrin, tsaka si Sister Karina. Sige po, pwede mabasa ang gospel? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for calling us here all together to experience your great love for us and our love for one another. Father, we glorify you in your word by sending us Jesus Christ. Thank you for the Holy Spirit to enlighten us and to strengthen our will to obey your word. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sige po, pwede mabasa yung gospel o Okay. The Lord be with you And and with with your your spirit. spirit. a reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you. Glory to you, O Lord. O Lord. Calling the 12 to him, he began to send them out 2 by 2 and gave them authority over impure spirits. These were his instructions. Take nothing for the journey except a staff, no bread, no bag, no money in your belts. Wear sandals, but not an extra shirt. Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them. They went out and preached that people should repent. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. No? Itong ano to, siguro maganda marinig yung word na pericope. Kasi pinag-aaral sa theology kasi, ang tawag po sa mga verses na to, pericope. P-E-R-I-C-O-P-E. Ibig sabihin na isang segment ng gospel, ang tawag yung pericope. Para may mensahe, no? Itong pericope na to, no? Atong pericope na to nung kay Mark, ano to, 6, no, verses 7, continuation po to ng kahapon nung Mark 6, 1 to 6. Continuation po to at ni-reject si Jesus sa kanyang hometown. Ni-reject siya. No? So tapos ginawa niya, binigyan niya ng mission tong mga tong kanyang mga apostles. Kumbaga sa atin ang tawag dito on the job training. No? Kasi ito yung mission nila, no? On the job training po ito ng mga apostles, no? Sa kanilang para magkaroon silang work experience. No? So pinrepare sila ni Jesus, no, na kayo ang mag-preach, no, after me, no, pag nawala na ako physically. Kaya binigyan sila ng parang on the job training ni Jesus to expand his ministry. No, yun din po yung ginagawa natin, no, sa ating Bible study. Nagkakaroon kayong on the job training, no? Kung kayo na mamahala o may sarili na kayo ministry, ma-expand nyo yung ministry ni Jesus, yung ministry of the Word of God, of sharing the gospel, ang katulad ng ginagawa natin, no? Ine-expand nyo, no? Ngayon, tong verse 7, nakalagay dyan, they were sent 2 by 2. No? In pairs, no? Kasi nakalagay po to sa, sa Book of Deuteronomy, chapter 19, verse 15, yung 2 witnesses po for legal requirements. No, kaya kunyari may mga naalala niyo yung kwento na nung yung 2 judges na yung inaccuse si Susana ng adultery. Tapos sabi ni Daniel wala kayo witness diyan, no? You need 2 witnesses, no, para tapos inano niyo si Susana na ipapatayin. Kaya ngayon tong ginawa ni Jesus para maging witnesses ang bawat isa
sa pag-spread ng kingdom, no? Kung tatanggapin ng tao o hindi, no? So, yung time na yun, parang legal requirements siya, no? But no early church ay hindi po ginagawa ng mga Katoliko. Dalawa-dalawa din sila, no? Early church. Eh ngayon, lumaki na simbahan, wala nang dalawa-dalawa. Ang dalawa-dalawa na lata, mga Mormon, no? Panakita nyo, di ba? Nakakurbata, o naka long sleeves, mga Mormon, no? Pero yung early church, ganun po ginagawa na 2 by 2. Aside from legal requirements for witnesses, for mutual support tsaka encouragement. Kasi kapag nag-iisa ka, medyo minsan mas madali pumasok yung discouragement, no? Pero kung dalawa kami, kasama kayo, tatlo o apat, o parang kanya, community nyo, ano yun, mutual support and encouragement, no? Ah, tung sa verse 7 din, dinelegate ni Jesus yung kanyang authority. Nung binigyan niya sila ng power to exorcise demons. Ang Greek word po ng exorcise or exorcism, exousia. Exousia, no? E-X-O-U-S-I-A, no? Sa Greek word, exousia, meaning to expel. Kung mapansin nyo ngayon, at naobserbahan din ng maraming mga church people, na lumalakas po ngayon ang ministry of exorcism. May kaibigan yung brother ko, yung anak niya, nirefer niya for exorcism sa Archdiocese of Manila. Alam nyo, ang paghihintay niya, 6 months waiting list. Waiting list, no? So yung lumalakas po ngayon yung Ministry of Exorcism, no? Of course, binigyan din tayo ng power ni Jesus yan, no, to exorcise, no, lalo yung mga bishops, no. Ngayon, para wag tayo maapektuhan ng demonyo, kailangan na state of grace tayo lagi. Lagi natin sinasabi, one confession is more effective than many exorcisms. Kasi ang exorcism po, sacramental yan. Ang ibig sabihin ng sacramental, ito parang cross, parang rosary, sacramental po exorcism eh. Pero ang confession, sacrament po yan. No, kaya even before exorcism, sinasabi ng pare, you go to confession para mawala agad yung hold ng demonyo sa'yo. Eh ngayon tayo, para maprotektahan tayong demonyo, we need to be in a state of grace. Lalo yung mga may mortal sin, no? Kaya ako, I advise, kasi mga iba natatakot eh. Sabi ko kayo matakot. Basta na sa state of grace kayo, takot ang demonyo sa inyo. Takot ang demonyo sa inyo. Hindi kayo dapat matakot, dapat sa matakot eh. Kasi sa state of grace ka, no? Ganun din po sa bahay natin, no? Sa mga tahanan kasi natin, maraming mga influence, halimbawa, yung mga mga pornography o yung mga devilish mga pictures o music, lahat po yan, mga entry points po yan ng demonyo, ng mga pornography o yung mga films, no? Diyan pumapasok yung influence ng devil, no? Kaya very powerful ang prayer ng mga magulang for their children, no? Konting kwento, nung nasa stage po ako, 1985. Nung bibigay po ako ng Catholic Life in the Spirit seminar, ang sakit ng ulo ko, pati yung mga ibang kasama ko, sakit ng ulo. Tapos may isang tao ron, babae, pag ang topic demonyo, yung dami niya alam. May suspicion na ako. No? So after ng talk ko, tinawag ko siya, kinausap ko siya. Sabi ko, kamusta ka na? Spiritual life mo? Sabi ko, kamusta na? Sabi niya, nanay ko, inintroduce ako sa Church of Satan. Kasi sa San Francisco, Church of Satan, legal yan eh. Legal. May simbahan silang Church of Satan. Sabi ko, ganun ba? Bakit ganun nangyari? Kasi yung nanay ko, pinagalitan ng pare, nagtampo. Nagkaroon ng ng parang resentment, anger sa pare.
nawala ang spiritual life niya, may lumapit sa kanyang Church of Satan, naimbita siya, nabigyan ng negosyo. Di, very, interested sa kanya. Sabi ko, ilang years ka na? Saan dyan? Hindi na ako sure, no, kung 6 years or 9 years, sinabi niya sa akin. Sabi ko, meron ka bang peace of mind, peace of heart, may joy ka ba? Sabi niya, wala, Father eh. Oo. Sabi ko, ano mga ginagawa niyo? Sabi niya, ah, pinupulyot namin yung mga minds ng mga bata. Mga pinupuntahan namin yan, yung mga naglalaro sa park. Pero kapag ang magulang pinagdadasalang anak, hindi namin malapitan yung mga anak. No? Kaya yung importance ng prayer ng parents sa kanilang anak. Tapos, sabi ko, gusto mong makalaya dyan. Sabi niya, sige, Father. Hindi ko kasi alam na ganito mangyari. Binigyan ako ng negosyo, tuwan-tuwa ako. Tapos sinabi niya sa akin yung mga negosyo ng mga yung mga legal na mga negosyo sa States. Nag-confession muna, tapos pinray over namin, exorcism, pero madali lang dahil confess na eh. Sabi ko, nakita mo difference? Sabi niya, yes, Father, meron na akong peace of mind. Ngayon, nakalagay sa gospel, pag umalis ang demonyo, pag empty ka, babalik ulit yan, 7 na. Kaya sabi ko, mula ngayon, itong mga community natin to, diyan ka lagi. Mag-grow ka lagi dyan, magsimba ka, mag-aaral ka ng Bible study and everything, sabi ko. Para hindi ka na balikan ng evil, no? Reality po yan, reality. Kasi we are dealing with supernatural world. No, kaya importante po na lalo sa mga magulang dito, lagi niyo ipag-pray ang inyong mga anak, no? Sa verse 8 to 9, ang emphasis ni Jesus dito yung reliance on God's provision and the hospitality of people. Hindi naman ako kasi sila Pedro, may mga baon yan, may mga pagkain yan, no? Pero in-emphasize sa Jesus. Huwag kayo magdala ng pagkain lahat, dali nyo lang staff, tsaka sandals. Huwag kayo magdala ng extra shirt. No? Ang pinopoint ni Jesus sa inyong ministry, rely on God's providence tsaka hospitality ng tao. Alam yan ni Brother Adrian, Sister Karina, no? Yung nag-start tayo dyan sa San Martin de Porres Church. Walang resources ng church. Para may patayo namin yung kahoy na simbahan na 3 beses binagsak ng bagyo, humihingi kami, kunyari during Christmas, pag simbang gabi. Yung mga ipo namin doon, 15,000 tayo kapagawa kami. Tapos babagsak ng bagyo. Tapos pag May, yung Mayflower, hingi uli kami ng contribution, may pera uli, tatayo uli, bagsak uli, no? Pero yung pananampalataya ng tao, sinabi, Lord, tuloy lang, tuloy lang. Hanggang dumating ang time, may isang benefactor na natulungan ng simbahan na hindi ka kami huminga ng stipend, inaalagaan, nagpupunta lagi sa silang para sa mga orphans. Walang stipend. Nakita nila, sabi nila, kasi bagsak ang negosyo na sa States eh. Sinabi kay Bishop Lito, Father, panakabangon kami, tutulong kami. And the rest, makita mo yung provision ng God, nagkang tinaya simbahan, no? Pinakamagandang simbahan ng mga Eastern Catholics, no? Kaya maraming mga ibang mga palpak na mga ibang servants ni Lord, gustong nakawin yung simbahan ni Bishop Lito. No? Ang daming paraan para makuha yon, no? Ilang beses niluloko mga tao ron, no, para makakuha silang pera. Pero you just trust the Lord, no? Yung kanyang provision, yung kanyang providence. Tapos yung hospitality ng tao. Ini-encourage ni Lord, no? Hospitality na mag-asawang si Brother Aldrin tsaka Sister Karina. Ginamit ni Lord para matulungan yung simbahan. At maraming mga lay people doon na hinipo ni Lord, binless nila para tumulong. At sabi ni Jesus, no? Depend on God tsaka sa hospitality ng tao. No?
basta you are doing God's will, no? Talagang lalago yan, no? Kaya sa verse 10, ang sinabi dito focus on mission rather than comfort. Ito ibig sabihin na ni Jesus na pag nakakuha ka ng tao diyan na welcoming sa iyo, diyan ka na magstay. Kahit na pinapakain sa iyo tuyo lang o talong o tortang itlog, whatever. Noon sa Dasmariñas kami, hindi ka maniniwala sa kwento ko. 1979. May kanin kami, no? Sa mga magasaka Oh, nung gabi, ang ulam namin, masarap, no? Tortang, itlog. Kasi walang pera ng tao, Nung time na yun kasi mahirap, pag tapos na yung ani. Kaya umagahan, yung aming ulam, pakwan. Naawa na kami sa tao. Ginawa namin, pag pupunta kami tuwing Sabado, nagadala na kami ng ulam. Sardinas, o misang adobo, at kasama ng tao kumakain, no? Pero lumago ang pananampalataya, no? So yung sabihin ni Jesus, kasi ang tendency mo, kasi may mga mayaman sa lugar na yun, sa Dasmariñas nung time na yan. Nakita ko ang development ng Dasmariñas. Nung dati puro matalahib yan. Puro talahib yan. No? Pero yung mga dyan, may mga mayaman din. Iniimbita kami lagi para doon kami kumain sa kanila. Pag kumain sa kanila, ang sarap. Ang sarap ng mga ulam, no? Ang tendency mo, doon ka lagi mag-i-stay. Pero hindi. Sabi ni Jesus, punta mo lahat. Lalo yung mga mahihirap, pag winelcome ka niyan, kahit na tuyo lang pakain sa'yo. O si Father, Efren. Gwapong-gwapo yan nung dati. Ang kinis-kinis na mukha niyan. Na-assign sa Inchican. Sa Inchican silang Cavite yan sa mga workers. Mahirap yung tao ron. Araw-araw ulam bagoong. Kung nakagaling si Father Jerome. Pero yung pananampalataya, ayun sinabi ni Jesus dito. Focus on mission, not on your comfort. Kasi kung after ka sa comfort, magkasuffer yung mission. Dahil ba ulam lagi ng tao ron, bagoong, hindi ka napupunta ron. Dahil mga tubuhan Minsan mga tao nakatalim naman ng mga ng mga kung ano-ano, mga isda, gagawa sila para maliit na pandon, para may isda sila. Pero yung inabot ni Father Efren, no? Puro siya kaya nabutas yung kanya, no? Nabutas yung kanyang muka, no? Ganun ang tsura niya, no? Focus on mission. Pumunta sa Africa, Angola. Kumakain sila once a day. Angola dati, ang daming elepante. Dahil Angola, 25 years ang war, civil war. The longest war in the world, 25 years. Lahat ng elepante na ubos. Inuulam nila Once a day lang kumakain sila. No, pero ngayon okay na Angola, okay na ngayon Angola. Pero time na 'yon, grabe. Pero naka-focus sila tapos para makakain din sila, nagko-contact sila sa sa United Nations para United Nations magpadala ng pagkain para yung mga tao wag mamatay sa gutom, no? Ganon. Tapos yung mga babae, nagko-prostitute, lahat 'yan, no? Nakita ni Father Efren yun, no? Ilang years siya sa Angola. No, halos maiyak-iyak yung niya, puso niya ron, no? Na pa siya, na ambush. Kaya pag ganun-ganun niya, pinag-drive yan, yung kanyang balikat. Tinadyak ka ng isang kernel. No, dahil war yun. Kinukuha yung mga civilians, no? Lalo yung mga babae, no? Inawat niya. Malasing yung mga kernel. Tinadyakan siya. Papatayin siya. Andun mabuti, nandun yung nanay, bumisita ng nanay ng kernel. No, sinigawan yung kernel, no? Ganon. Naka-focus sa mission. No, kumbaga naman si Father Roel Garliardo, 'di ba? Pinadala ko sa inyo, 'di ba? Namatay at the age of 34, pinatay ng Abu Sayyaf. Nasa mission lang siya. Focus on mission, not on your comfort. The reward is great in heaven. Blessed are those who are persecuted for my sake. Rejoice and be glad, sabi ni Jesus. For your reward is great in heaven. No, kaya talaga dito yung mahal mo si Jesus. Pag hindi mo mahal si Jesus, susuko ka sa ministry mo.
No? Halimbawa, bakit tayo diretso rito sa lagi tayo eh, magpa 5 years na tayo rito? Because naitanim sa atin ni Jesus yung love niya. Kaya mahal natin siya. No, kahit anong mangyari with all no, ganun, with all pagsubok no, yung mga sakit natin lahat, hirap na hirap sa pera, sa kukuha ng pangpagamot. Tuloy pa rin kasi we keep on trusting the Lord no, dahil mahal tayo ni Lord no, at mahal natin siya. Kaya focus on mission rather than comfort. No, yun po yung pinakaano diyan. Noong verse 11, tungkol po to sa dusting off. Pag hindi kayo tinanggap, pag nyo yung ano nyo, yung inyong tsinelas, no? As a sign of judgment. Kasi nung time na yan, ayun po ginagawa ng mga Hudyo sa Gentiles. Kaya sinabi naman ni Jesus, yung mga Hudyo na ayaw tumanggap sa good news, ipagpag nyo, ibig sabihin, it is a time of judgment. Na dumating si Jesus, pero hindi nyo tinanggap. Na ayun po ibig sabihin ng ano, pinagpag nila yung kanilang tsinelas, no? Of course, hindi na tayo makakapalapag ng tsinelas, no? Eh, bahala ka kung ayaw mo tanggapin si Jesus, eh, nasa yun na yan, no? Ganon. Yung verse 12 to 13, yung mission ni Jesus of proclamation, yung exorcism niya, kasama dyan, yung power ng kingdom of God. Kaya may healing. Lalo sa verse 30, no? Ayan po ang ginagamit ng basis ng Catholic Church sa sacraments of the anointing of the sick. No, Mark 6:13. No, ayan po yung ano. Nasaan sa Bible yung sacrament of the anointing of the sick? Ayan po yan. Mark 6 verse 13. No, ayan po yan. Makita niyo yung signs ng kingdom no, nung ginagawa ni Jesus yan, no? Casting out demons and anointing of the sick for healing. Kaya ganun po tayo, may sakit sa atin, pinapapray over natin, isinasama lagi tayo sa dasal, sa rosary natin. Part po ng ministry natin yan. Pagdasal ang may sakit, at kung ano, they receive the sacrament of the anointing of the sick. Ang difference kasi ng anointing of the sick, tsaka yung pinipray over lang, ang anointing of the sick kasi sacrament yan eh, kaya may confession. No? Pari lang pwede magbigay po niya, no? Ang deacon hindi pwede. Kasi may sacrament of ano yan eh, confession, no? Ganun, no? So, siguro in summary, no? Pwede kayo mag-share, no? Pwede kayo magtanong, no? Ang siguro isang message mo ng Jesus, pinag-pair siya ng Jesus 2 by 2 eh. Para sinasabi ni Jesus, do not be a Christian alone. Walang lone ranger dito. Tulungan tayo dito, no? Ganyan, no? Kasi ano po yan, sa ministry nito, malakas ang discouragement, no? Maraming rejection, no? Dahil kumikilos kasi ang ano, ang dark world. Kaya tayo mga Christians nagtutulungan. No? Isa po yan. Do not forget, ikalawang point, Jesus is the boss. Si Jesus yung boss natin eh. Kaya siya nag-send sa atin. No? Kaya yung ating faithfulness, parang si Father Ruel Gallardo, kahit na i-torture siya, tanggalin yung kanyang kuko. Sumunod lang siya sa boss niya kay Jesus. Si Jesus ang boss natin. No, mahalaga po 'yun. Kung anong gusto ng boss, 'yun ang gusto natin. O kumbaga in other words, your will is my will, no? Ayun po yung sinasabi sa spiritual life, no? Ay ibig sabihin pag boss si Jesus, no? Yung programa nung boss natin, dapat ay yung programa natin. Hindi tayo gawa ng mga programa natin. Ang programa natin, kung anong programa ng ating boss, no? Preach the gospel, cast out demons, exorcism, and heal the sick. Ito yung pinakita niya rito sa pericope na ito, sa gospel pericope, magmula verses 7 to 13. No? Ika-third, you travel light. Naalala ko may sa kaming classmate kasi seminaryo kasi, every summer, may exposure kami sa mga probinsya. Kami yung mga seminarista eh. Yung isang seminarista, dahil maano siya, masyado maselan, nagdala ng kutsyon. Mga tao doon, banig lang ang pinanghihiga dahil may hirap eh, no? Nagdala ng kutsyon. Nagdala ng mga kutsara, tinidor. Yung mga tao nagtaka, pero naintindihan si frater, si brother, naintindihan nila.
Medyo pag-uwi niya, kinausap siya ng ano, nung pare, no? Nung aming parang director sa apostolate. Sabi niya, sabi ng pare, hindi po pwede yan. Kasi kung ang tao natutulog sa banig, doon din tayo matulog sa banig din tayo matulog. Kung ang tao nagkakamay, magkamay din tayo. No? Tuloy yung mga tao, ano, nahihiyang kumain, pinapauna siya. Dahil nagkakamay sila eh. So ang tingin ng mga tao, pag ano, una, pag nagkutsara mga tao, hindi sanay, hindi mabusog. At pag nagkamay sila, parang baka isipin ni Prater, nababastos siya. Kaya mga tao hindi kumakain, hindi siya matapos muna. O sige, brother, sige, pasal-pasal ka muna dyan. O, ganon, no? Travel light, ayun po yung sabihin, travel light, no? Ah, kung sa lugar wala ka pang cellphone, pagtsagaan mo na yan, no? Kung wala pang, dati, ano, usong dati nun, ano eh, yung sa screen na ginagamit sa simbahan, ang patawag nun, overhead projector, no? Nung dati kasi, yung ginagamit namin sa ministry, overhead projector. Mga iba, ayaw pumunta dahil walang overhead projector kasi mahirap pagbigay ng tok eh. Unlike yung overhead projector, na tuwan-tuwa yung mga tao, lalo yung mga mangyans. Nagtataka sila bakit yung mukha nila na doon. Pag kinuha mo silang picture, kataka sila bakit yung mukha nila sa camera. Nung time ko, ano? Ngayon hindi na, yung mga mangyans. May mga cellphone na yun, mga mangyans, ano? Pero nung time ko, ganun mga mangyans, no? Kaya kung masyadong maarte yung, ano, yung prater, yung brother sa exposure niya, na kailangan kumpleto ang gamit bago pumunta doon, ay hindi po pwede yan. Kung ano lang ang kaya ng tao, no? Doon ka muna, no? Doon lang, no? Kaya ay sabihin ng travel light, no? Halimbawa, mga iba, lagi nagbabakasyon sa abroad, pupunta na States, meron silang credit card, na iba, ganun ba? Hindi mo kailangan yun. Pwede ka magbakasyon sa seminaryo, pahinga-pahinga ka ron. No? Tapos yung perang ginagamit mo for vacation, pag Europe ka lagi, siguro once a year, siguro once ano yun, once in a lifetime pwede, siguro. Pero yearly gagawin mo yun, hindi tama yun, no? Kasi bigay mo dapat yung pera para sa ano, sa mission mo. No? Travel light like a third, no? Tapos ka-fourth, do not get discouraged when you fail. Kasi malay mo, nag-plant ka lang, ibang umarbest. Yung sinabi ni Saint Paul, some plant the seeds, but others will water. But in all these things, God gives the growth. Baka ma-discourage. Si Jesus na, ni-reject siya sa kanyang hometown. Yung mga apostles sa kanilang on-the-job training, pinagpag nila yung kanilang sandals. Don't get discouraged when you fail. Kasi hindi mo alam yung God's plan. Maaari naghasik ka lang. Tapos, iba ang mag-harvest. But in all these things, God gives the growth. Kasi siya yung boss natin eh. Parang halimbawa, nung pumunta ako sa San Martin de Porres, ako naghasik. Kasama sila Bishop Tex, saka yung mga ibang kapari, ano. Kami naghasik. Oh. Yung bunga nakita niya, Bishop Lito, for how many years? Sa kanilang struggle. No? Kaya don't get discouraged. Maaring halimbawa, hindi natin alam, mga iba natatouch sa ano, sa ating ano, ministry dito. Isa o dalawa, okay na yun. Ini-expect natin, big time yung ministry natin, di ba? Hindi. May mga iba tao, big time ministry. Dahil meron nagtanim. Tayo, maaring nagtanim tayo. Iba susunod. Halimbawa, yung ating ministry, sinundan nila Bishop Lito community. Every 9 o'clock, meron silang ano, rosary. Mga bunga po yan nandiyan nakita. Kasi si Jesus ang boss natin. Basta susunod lang tayo sa kanya. No, kaya mga iba yung ministry ni Father Ruel Gallardo. Nawala yung presence ng Catholic Church doon. Dahil pinatay siya. Pero don't worry kasi yung seeds ng martyrs, ayan ang seeds ng Christianity. Nagsabi po niyan isang theologian, si Tertullian, na the blood of martyrs is the seed of Christianity. Pinersecute ang church, pinatay, ang daming pinatay, for 300 years. Lumawak ang simbahan. No? Namatay sila Peter, sila Paul, mga apostles, namatay.
Akala mo wala na yan? Hindi, hindi totoo. Bakit? Nabuhay si Jesus eh. No? Jesus rose from the dead. Ayun po yung Christianity natin, no? Tayo, marami tayong sufferings, no? Pero alam natin, it will lead to our resurrection when we die. Kasi nagkasakit tayo, gagaling tayo, mamatay din tayo. Pero we will rise kasama si Jesus, no? Kaya maganda si Jesus ang boss natin, no? Do not be afraid. Ikalima, do not be afraid to tell the truth. So, una, do not be a Christian alone. Second, do not forget that Jesus is the boss. Third, travel light. Ika-fourth, do not get discouraged when we fail. Ika-fifth, do not be afraid to tell the truth. Ano pinapreach sa kanila ni Jesus? Kung nakita nyo sa binasa. They preach repentance. Dapat kaming mga pare, obispo, o kayong mga laiko na involved, dapat nagpipreach po tayo ng repentance. Pag nag-preach po kayo ng repentance, masakit po yan. Halimbawa ko, sinasabi ko sa inyo, no? Nagpipreach ako. Ang pagnanakaw sa kaba ng bayan ay mortal sin. Kaya pinadala ko sa inyo, di ba, sa mga messages, di ba? Huwag mo sabihin ng umpisal ka. Kasi part ng confession, ibalik mo. Hanggang kaya mo ibalik. Malaking portion. Ang tawag po dyan, restitution, reparation. No? Masakit mag-preach ng katotohanan. Sabihin mo kasi mga iba kasing nag-donate sa church, mga ano yan, congressmen, no? Mga iba senator. Nagbibigay simbahan yan. Father, ano ba programa mo dyan? O may tutulong ko ba ito? Nung nasa Mindoro ako, pag may mga seminar ako, yung malakihan, pinoproblema ko din pagkain agad. Pinoproblema ko yan. No? Paano ko papakain yung mga tao? Wala namang gano'ng resources yung parokya. Otherwise, ang pakain ko lang, kanin lang, tsaka isang ulam, adobo. No? Milalapit mayaman sa akin. Father, ano ba may tutulong ko sa'yo? Sabi ko, pagkain ng tao lang. Sabi ko, kailangan ko merienda, pagkain. O, sagot ko na yan. No, may ulam siya, no? Dagdagang ulam, daming ulam. So, yung seminar, tapos of course, di ko na alam kung ano nangyari sa buhay niya. Kaya malapit kami rin eh. Pag Biyernes ng gabi, ang kainuman ko yung mayor. Kainuman ko mga doktor. Yung mayayaman ng nung lugar ko sa Socorro. Kasi yan ang mga sikat dati di ba? Mga mayor eh. At yung lugar namin, wala pang kuryente nun. Hindi pa 24 hours. Meron lang, ano po tawag yun? Ang tawag sa kuryente na Ah, ano po tawag dyan para meron kang kuryente? Generator? Yun, generator. Ang may generator parokya, yung mayor, yung doktor. Tsaka yung mamayaman doon may generator. No, alas 9 ng gabi, wala na. Kaya pagpagod yung mga ganyan tao, Father, sunduin ka na yan. Masarap pagkain nyo. Tapos, of course, kung umiinom ka, may beer, may ano. Tapos, magpipreach ka, di ba? Mabuti mabait yung sa Socorro eh. Walang corruption doon eh, sa Socorro. No, nasasabi ko yung problema. Halimbawa, marami ako doon na nabigyan ng last rites dahil pinauwi na ng hospital, wala nang mangyayari, walang gamot. Sinabi ko sa mga official doon, may gamot ng hospital bigay ng gobyerno. Niyannakaw yung gamot doon, binebenta. Sinasabi ko sa kanila yun, yung repentance kailangan yun. You preach repentance. Of course, hindi mga taga-Socorro, no? Dahil wala silang alam doon, no? Pero sabi ko, kung ma-meet nyo yung mga governor rin, whatever, sabihin nyo, ang dami kong binasbasan. Umaga, binasbasan ko, umiyak yung mga magulang. Inaapoy sa lagnat. Makita yung batang inaapoy sa lagnat. Tapos sa hapon, patay na. Kinaumagahan, bibless ko na. So, do not be afraid to tell the truth. Pero of course, you do it in love. Kasi nakalagay po sa Ephesians 5:14. No?
Speak the truth in love. No, pwedeng pakiusapan naman. No, pwedeng pakiusapan no? Sabihin, no? Konti lang, konti. Konti lang muna, no? Maibigay yun sa tao, no? Speak the truth in love, no? O sa mga iba, ng mga kanilang, yung kanilang, lalo mga kalalakihan, yung kanilang entertainment, kaya tuwan-tuwa sa, ano yun, dalawa kaming pari doon, no? Ah, pag Holy Week, lahat yun ang umpisal. No, lahat yun, lahat ng mga mayayaman doon, yung mga officials, no? Kasi habang nag-uusap kami, saya-saya lahat yun, everything. Pero bago matapos, may spiritual talk kami ni Father, mga 15 minutes. Mga paalala, mga paalala. O, tapos tumutulong sila sa church, no? Paano maano yung ano, yung word of God, ma-spread, no? Totoo yun, totoo. Nagiging ano mo sila, bagay spiritual children. No, kasi yung kung ano yung buhay ng tao, tinutukan mo. So yung mga kasama nung dati ang lagi kong kasama puro mga mayaman, mga powerful. Ngayon pupunta ako sa mga mangyans once a month sa bundok. Doon ako mga 3 days, no? Iba naman ang sitwasyon doon, no? Para siya sabi dito ni Jesus, no? Huwag mo isipin yung comfort mo, isipin mo yung mission. Kung mapunta ka sa lugar na mayaman, okay yan. No? Kung mapunta ka sa lugar na wala. Pero ngayon, of course, mga mangyans ngayon, ano na, educated. Kasi ginawa ng church doon, pinapatira sila sa kumbento, libre. Tapos para mag-aral sila. Ang trabaho lang nila, tumulong kay Father. Halimbawa, sila mag-alaba ng mga damit ni Father. Sila magluluto ng pagkain ni Father. Sila maglilinis ng ano, ng kumbento ng simbahan. Yung trabaho nila, pero dami mga ano, mga mangyans, mga professionals. No? Ayun lang po ibig sabihin, no? Sige, kung meron pong gusto mag-share sa mga mission nyo, no? Si Brother John. No? God bless po. O kung may mga tanong kayo, Bishop, opo. good evening po. Parang yung topic natin ngayon, parang naitanong ko sa sarili ko, ano ba ang mission ko? Ano ba Mm-mm. ang mission ni Lord para sa akin? Siguro para sa ating lahat, ano bang mission na pinapagawa ng Panginoon sa atin? Mm-mm. Tsaka Bishop, share ko lang. Nandito kami sa hotel sa Alabang. Ano, syempre labas-pasok ko ako, baba dahil bibili ng gamot, bibili ng food, ganyan. Nakikita ko yung mga nagche-check-in, yung babata, Diyos ko, parang gusto kong pingutin yung tenga at sabihin, umuwi ka sa nanay mo. Yung, alam niyo yun, yung nasa Mm-mm. elevator nakakasabay ko, hindi ako makatingin. Sumasakit yung dibdib ko, naaawa ako kasi ang babata, ang babata po talaga. Yun, tsaka may blessing po dito na kasi ang binook ko po yung premium kasi yun ang pinakamura. Tapos, napakiusapan ko yung manager na baka puwedeng ilipat kami sa mas malaki kasi nga sabi ko yung wheelchair, senior kami, gumagapang ako Oo. dun sa kama, sinabi ko lahat. Isang gabi lang daw. Sabi ko parang ang hirap naman no'n isang gabi tapos maghahakot na naman kami. Eh, Mm-mm. hanggang ngayon po hindi na kami pinaalis dito kaya naka-executive room kami pero price ng premium. Kaya sabi Oh, ko blessing. Tapos oo. kanina, nandito po yung pinsan ni brother husband. May mga tanong siya kasi napapanood daw niya kayo sa Facebook. Hindi niyo siya friend dun sa Christ Family na page. Pero napapanood niya kayo. Tapos tinanong niya kung paano raw yung sa pangungumpisal, ganyan. Sabi ko, ang explanation ka ako ni Bishop diyan. Isa po siya dun sa mga nagrosaryo dati. Naalala niyo yung Mm. kasalan Opo, oo. Ah, In-explain ko sa kanya yung tinuro niyo na ang bahay, ang kasalanan parang agyo sa bahay, na 'pag nangungumpisal ka ng mga venial sin mo nalilinis yung agyo. Tango-tango siyang ganyan. Yung mortal sin sabi ko, ay 'pag hindi kinumpisal yan kumbaga sa bahay winawasak niyan yung bahay, pundasyon, lahat, sabi kong gano'n. Tuwang-tuwa siya, sabi niya, parang daw naintindihan niya ng husto. Kaya dun sa pagdalaw niya bukod dun sa yung blessing na
pinuntahan niya yung pinsan niya, taga Laguna siya. Yung bang nag-uusap kami tungkol sa Word of God. Sabi ko nga minsan, yung tulad ng sinasabi niyo, dapat magsabi ng totoo. Minsan 'pag may nakakausap ako na masakit yung sasabihin, ang sinasabi ko na lang, "Not my word, God's word 'yan. Hindi sa akin galing 'yan, salita ng Diyos 'yan. Hindi kita kino-condemn, hindi kita jina-judge." Pero kailangan kasi ngayon kasi Bishop napansin ko, 'pag kino-correct mo yung tao, sasabihin ng iba, "Wag mo siyang i-judge, pabayaan mo siya." Eh, hindi puwede. Nakita ko na sa pag-aaral natin, 'pag mali talaga, siguro personality ko rin talaga yun, 'pag mali, sasabihin ko. Sometimes it pisses people off na masyado akong forward, masyado akong frank. 'Pag may mali, sinasabi ko. Parang in the same manner na naghahanap din ako na kung may mali, para bang dapat meron tayong Nathan sa buhay natin, 'di ba, na sasabihin sa'tin kung ano mali natin. Siguro yun yung isang ano na sinasabi ko, minsan naiinis ang tao o madalas naiinis, pero ang sa akin, nasabi ko yung gana ko bilang Kristiyano and that's it. Kung maiinis ka, eh, nasa sa'yo yun. Yan, labo-labo na yung sharing ko. Yun lang po, parang Okay yun, overwhelmed praise lang Jesus. ako. Oh, Tapos si husband ngayon, nakakadalawang session pa lang siya, nakita ko yung changes na talagang naglalakad siya. Yung unang gabi, sabi niya, yung unang session niya, sabi niya, ah, "Parang lumakas ako." Parang, sabi ko, "Okey." Tapos kanina napatunayan ko, pagbaba ng Grab, hindi na siya nag-wheelchair hanggang sa pumunta sa elevator, malayo po yung elevator. Tapos yung room namin, nasa 5th floor kami, yung room nasa dulo. Nilakad niya lang talaga yun. Parang ilang araw pa lang yung changes nakita ko na. Kaya sabi ko, God is so good. God is so good. Talagang dati, basta na-o-overwhelm ako, Bishop. Gusto ko lang sabihin na, thank you, Jesus. Yun lang po. thank you Jesus, no? Thank you Jesus, no? Sa mga blessings, no? Nung sa kanilang stay sa Sogo, yung health ni Brother Egay, yung ministry na to tell the truth, no? Ako minsan, alam, lalo ko sa sexual ethics, no? May mga pamangkin ako, tsaka mga pinsan, tinatanong nila ako, sinasabi ko, naintindihan ko kayo, mga struggles nyo, pero ito sabihin ko sa inyo, no? Out of love for you. Pag namatay kayo ngayon, sabi ko, at hindi kayo nagsisi, sa hell kayo. Because you're living in mortal sin. Hindi na ako magsalita, sabi ko, dahil alam nyo na yan eh. Pero pinili nyo, no? So, ganun, may mga pamangkin ako, may mga, kaya pumupunta sila sa, lalo sa mga abroad, mas naiintindihan sila ron. Eh, sabi ko, okay yung basta mahalaga rito, sabi ko, si Jesus, kuning gusto ni Jesus. No? Kaya sabi ko, alam niyo naman ang position ko. Sinasabi ko sa inyo to, hindi na ako magsisermon, hindi na ako magpe-preach. Sa ginagawa niyo, sabi ko, if you die now, you will go to hell pag hindi ka nagsisi. Sabi ko, hanggang doon na lang, no? Nagawa ko na yung, sabi ko, yung aking trabaho bilang pare at bilang tiyo nyo na nakikare no, para sa inyo. No? Kaya yung po sabi ni Jesus, do not be afraid to tell the truth. Preach repentance. Kasi after tayo sa salvation ng souls. Kasi kung ito'y pagalingan lang, ito'y padamihan ng maraming followers. Ipipreach mo yung gusto nila marinig. Kaya may mga Protestants, di ba? Okay sa kanila yung mga same-sex marriage, no? Sila Joel Austin, mga ganyan. Okay sa kanila yung mga same-sex marriage, no? Ay mga abortion, okay sa kanila. Para wag mawala yung kanilang followers na nagsusustain ng church. No? Ang daming ganyan sa kung tawagin yan ay mega churches no sa states, no. Pero ngayon medyo nagproblema sila kasi mga tao mukhang na-realize nila mali at tinuturo, no. Kasi ang sabi ni Jesus, kahit ang first sermon ni Jesus on repentance. The kingdom, Mark 1:15, no? Mark 1:15. The kingdom of God is at hand. Repent and believe the good news. Ayan po ang unang sermon ni Jesus. At sa Luke 24,
Yung huling chapter ni Luke, ang sabi ni Jesus sa kanila, and repentance shall be preached throughout the world. At si Peter on Pentecost, nung dumating yung Holy Spirit ng Pentecost, ang pinreach si Jesus, repentance, and you will receive the Holy Spirit. Yung mga Jews nakat sa kanang puso. Kasi sinabihan sila ng ginawa nyo ay mali at mapupunta kayo sa impyerno. No? Ayun po ibig sabihin ng ano. Pero there are ways, no? Lalo ngayong kabataan ngayon, mahirap kausapin yung mga sinasabi nyo, mga batang-bata, no? Nag-uusap nga kami ng mga kaparian, no? Nung dati ang premarital sex nung 1980s, sa confession usually mga college na yan. Ngayon po, nagko-confession for premarital sex, mga bata na, elementary grade schoolers, no? Kaya ano po talaga yan, we keep on praying, no? Di ba sinabi ni Mama Mary sa Fatima, no? Kahit na sinabi ni Padre Pio, no? Ni Saint Padre Pio, marami na pupunta sa impyerno kahit mga bata tsaka teenagers. Yung mga bata kasi at the age of 7, meron na ano yun parang meron ka ng ano, parang will, no? Na responsible ka na, no? Sa moral life mo, no? Nung age of reason, no? Age of reason. Kaya we keep on praying, we keep on sacrificing, no? For the salvation of souls, no? Ayun po sabi ni Jesus, no? Ang mission natin to preach, no? The gospel. Sige po, may mga gusto magtanong o gusto mag-share? Yeah, Ah, Sir, pwede mag-share? Ayun po. pala. Si Sige, Sige po, kuya. Brother Brother, Aldrin. Si Al. Brother Alvin, ikaw muna. Ikaw muna, kuya. Ikaw muna. Go ahead, kuya. Sige, Okay. sige. Brothers and sisters, bali i-share ko lang yung mga natutunan ko nung kami ay nagnovena sa Santo Niño nung January. Opo. Kasi 'di ba we are asking what is our mission, what is our mission to God. So yung ating mission is talagang know our responsibility and obligation. So ano yung obligation natin? Attending mass on Sundays. Para bang attending mass on Sundays is like para nag-update ka lagi. Lagi kang update sa mga issues. Para ka mag-attend ng meeting lagi. So very important na lagi tayo nag-attend ng mass on Sundays. And also, yung holidays. Napaka-importante nitong mga holidays kasi ito yung nagpapa-remind sa atin sacrifice of Jesus. And then, kailangan lagi tayong regular confession. And then, yung supporting the church. Yung supporting the church, hindi lang pera, hindi lang bagay, kundi pati yung mga activities ng church dapat sinusupport natin. Katulad kung mayroong mga procession kay Mama Mary, procession kay San Martin de Porres, procession kay Saint Matthew, procession kay Nazareno, Senior Santo Niño. So, yun yung support natin. So, yun yung yung basic na obligation natin and responsibility na yun ang isang mission na dapat nating ginagampanan sa pagiging Roman Catholic. Pagiging Catholic, I mean. So, idadagdag ko lang kasi mayroon ako natutunan sa mga pari sa ilang years na akong a-attend ng novena. Nakakapulot ako ng mga pakunti-kunting aral sa mga pari through their mga homily. So, sabi ng isang pare, pag importante daw na mayroon kang isang Santo Niño sa altar kasi
it is an evidence that uh, Jesus become man. So, naging tao si Jesus Christ. So, it is an evidence. So, yung number two, lagi nating, pag nakikita natin ng altar natin si Santo Niño, iniisip natin na lagi si Jesus Christ nasa atin. Jesus Christ is with us lagi. So, yun ang sabi ng pare sa atin, kaya binigay sa atin si Jesus because of God's love naman. He's the God the Father. So, isa din yun sa isang sakripisyo na ginawa ng God the Father na ibigay si Jesus Christ para i-save tayong lahat sa ating mga kasalanan. So, ngayon, yung mission natin para lalo nating maintindihan kung ano yung pagiging Katoliko at tunay na Katolik ay damhin natin ang mga attend tayo ng mga processions, attend tayo ng mga katulad niyan masses every Sunday kasi yun nga sabi nga nila lagi kayong updated pag nag-attend kayo ng every Sunday mass. Yun lang po, Bishop. Hindi ko na pahabayan baka kasi marami pa akong sanang i-share pero Oo. Di bale, sa recollection natin, tuloy niyo po sharing niyo. So praise Jesus, no? ano po? Sa reminder sa atin ni Brother Aldrin, no? Yung ating obligasyon, responsibility, Sunday Mass, Holiday of Obligation, regular confession, tsaka support of the church, no? Not just financial, kundi mga activities ng church. Tapos ito maganda pinoint niya yung family altar. Kasi yung family altar nagpapatunay ng evidence, no, na si Jesus ay nakatawang tao and Jesus is always with us. No? May isang pare direct sabi sa akin sabi mo sa mga tao pag nalulungkot sila, huwag sila malungkot, hindi sila giisa, kasama nila si Jesus. So thank you brother Al for your sharing, no. Tuloy natin yan sharing nyo sa ating recollection. Okay, God bless po. O si brother Alvin naman. Magandang gabi po sa lahat. Sa akin po yung mission Magandang gabi po. malinaw po sa akin kasi pinagdaanan ko na po sa buhay ko yun at patuloy ko po pinagdadaanan siguro hanggang huling hininga po ng buhay ko. Bata pa ho ako, nasama na ho ako sa Black Rosary, nasama ako sa pagtuturo sa paaralan ng katekismo, at nung magbinata po ako, diyan nga po kami nagkakilala ni na Maring G, tsaka ni Paring Ato sa choir. Hanggang sa ginusto ko magpare nun talaga, pero hindi ko pare ako't para ko dun Kaya sabi ko kay Lord, kung di ako para sa pagpapare, marapatan niyo pong bigyan niyo po ako makakasama ko na sa habang buhay. Yun nga po yung binigay po sa akin. Galing din po sa kasamahan ko din po kasi yung brother niya sa choir. Yun po yung naging dahilan kung bakit kami nag-meet. Hanggang sa kami po yung nagkatuluyan. Ever since po nung mula nung kami magkasama, yung pong Rosary, 40 years na po kami. Patuloy po yung gabi-gabi kaya hindi nga po ako nakaka-join sa Night Rosary dahil yun po yung time din po namin na nagro-rosary. Tapos po, hindi po doon natapos, na tumuloy po ako nung mawala po ako sa choir, napunta po ako sa mga matatanda nun sa KKC, Kapatirang Kalalakihan kay Kristo, Marriage, Couples for Christ, Marriage Encounter, hanggang sa nagtagal po ako sa Prex. Doon po ako talaga nagtagal. At yung pong buhay ng mga naging mga apostol po, parang masasabi ko pong parang pinagdaanan ko po na siguro po yun dahil
sa buhay ko po talagang lalo po sa trabaho yung i-persecute po ako ng mga kasama ko dahil sa pagsasabi ko po na totoo. Pinipigilan ko silang magnakaw, pinipigilan ko sila dun sa mga pangangalo nila. Meron nga po akong kumpare, mga kumpare ko, lagi ko sila sinasabihan. Sinabihan niya ako kanina sa kumpare ko na magre-retiro na daw siya, sabi niya. Ba't ang liit ng pensyon mo? Sabi niya. Siyempre, alam mo na, yung cut ko, sabi ko, habang panahon mo nang niloloko si Mare, pero hanggang sa magretiro ka, hindi mo lolokohin mo pa rin, sabi niya. Ang sabi niya sa akin, ikaw lang naman ang nakasubsub sa saya ni Mare lagi. Sabi ko sa kanya, at least, mamatay akong payapa na sa piling niya, hindi gaya mo mamamatay ka na lang. Hindi ka papayapa. Sabi ko, balang araw, malalaman mo kung ano yung sinasabi ko. Dumating po yung pagkakataon na nagkaroon po siya ng yung nagkaroon po siya ng tumor sa utak. Tas na-forced retirement po siya, dinalaw po namin siya. May mga pagkakataon po kasi na lagi ko sinasabi, may mga bagay tayong pwede natin pagsisihan pero hindi na natin pwedeng itama. Gaya nun, gusto man niyang itama yung pagkakamali niya doon sa pambababae niya, hindi niya pagbibigay ng tamang sweldo sa asawa niya, panloloko niya. Hindi niya nung magagawa dahil wala na po siyang capacity. Kaya napakapalad po ng natin mga tao na nagkamali tayo, humingi tayo ng kapatawaran, pwede natin itama yung ating mga pagkakamali at pagkakasala. Gaya nga po na sinasabi niya na pwede nating ibalik o pagbayaran dahil sa paghingi ng tawad may ano yun may kapalit yung pagbabago at talagang pagbabagong buhay, pagmamahal. Tapos po, yun po nga ang lagi kong sinasabi, pati ho mga manager sa ano namin, kaya nga ho hindi ako ma-promote at pinopromote ho nila ako. Hindi ko na ho hinahangad yung promotion dahil ho talagang sa akin no, pula-pula. Yun yung sinasabi yung pagsasabi po ng katotohanan. At dinanas ko din po sa pamilya ko po yun na nasabi po sa akin ng aking mga anak at ng aking asawa. Sabi niya, Pa, bakit lagi ka sa simbahan? Sabi ko, tanong po sa akin ng mga anak ko yun, tsaka ng misis ko, sabi ko, ewan ko, may nahanap akong hindi ko makita. Sabi ko, sabihin ko man sa inyo kung ano yung nararamdaman ko, hindi ninyo mararamdaman din dahil hindi nyo nasusubukan. Subukan nyo rin ka ako, baka kung ano yung kung bakit ako sa simbahan. Hanggang sa unti-unti po silang pumasok. At yung pong biyaya pong yun, dinala po nila yun hanggang sa kanilang paglaki. Yung pong sa ngayon po, yung pong bunso ko, almost magpo 14 years na po sila. Baka next year pong pakasal. Wala po sila talagang sexual contact. Tapos po, sa lay minister nga po, na-share ko po yun dahil yung panganay ko pong lalaki na kakakasalan ho nitong last November last year. Siya naman ho, taga Cavite po yung naging fiancé niya. Na-hospital po sa Cavite. Hindi ko naman sa sinisira yung sa Cavite. Hindi ho maganda yung naging resulta. Nagkaroon na ho pala siya ng mild stroke. Wala man lang ginawa sa kanya ma-examine. Kaya pinakuha ko po sa anak ko para ho dalhin dito sa Manila at dito paggamot. Hanggang sa natira nga po muna sa amin dito. Wala rin po silang talagang sexual contact. Na-share ko po yung sa kasamahan namin ng kami sa lay minister. Nagka-diskusyon ng pangaho dahil hindi sila maniwala. Sabi ko, siguro nasa sa ano rin yun sabi nyo nga po, malaking gabay yung panalangin. Yung panalangin po lagi, yun po yung lagi ko pong ginagawa. Sabi nyo nga po, ultimo pati yung sa gobyerno po natin at yung lahat yung may mga sakit po sa atin. Kaya malinaw na malinaw po sa akin yung misyon na kahit ano man po mangyari,
hindi po ako bibitaw hanggang kamatayan. Yun po yung lagi kong inaano, yung nakakapit po tayo at nakaugat sa Panginoon sa Kristo. Yun lamang po. Thank you. Praise Jesus, ha? Brother Alvin, no? Klaro sa kanya kung anong mga opportunities na represent in the mission niya. Yung Black Rosary, yung Catechism, choir, yung pagdadasal nila ng mag-asawa ng Rosary gabi-gabi. I-sum up natin, no, sa word na faithfulness, no? Ayun po mission ni Brother Alvin, maging tapat, maging faithful kay Lord, no? Lord, thank you for tonight's sharing, no? Maganda yung sharing natin, no? Si Sister Jessica, Brother Alvin, Brother Alvin, Aldrin. Sana matuloy natin to, no? Para ano, kung matuloy po yung ating recollection, no? Palagi ko kaya dapat dapat 1 hour. Magkakaroon ng sharing lang 1 hour, no? Ilalagay ko sa schedule, no? Mag-sharing kasi matured na kayo, no? Matured na, no? Ang trabaho namin siguro ni Bishop Lito to facilitate lang. Pero bibigyan po natin ng time yan, no? Pagdasal po natin may sakit sa ating community, no? Sa San Martin de Porres Church. Yung mga may malalang sakit, no? Si Nanay Bining may cancer, si Sister Lani, anak ni Ate Inday, no? Dialysis, no? 3 times a week, no? Si Heidi, no? Sister Vanji, si Ate Edith sa Christ Family Prayer Group, si Brother John na chronic ang sakit, si Sister Renita, si Brother Ega especially. Jesus, thank you for your sharing. Thank you for your ministry of preaching, casting out of demons, and anointing of the sick for healing. We pray, Lord, you anoint us for our healing. Tinataas ko po si Brother Alvin, Brother Aldrin, si Brother John, Sister Jessica, Sister Karina, at si Sister Emma. This we pray in Jesus' name to the glory of the Father in the power of the Holy Spirit. The Lord be with you And with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 God bless po. God bless. God